Eto na nga mga ka-star, pag-usapan natin ngayon, gumawa tayo ng comparison kaugnay dito sa 4 big guys sa buhay ni Jillian. Sino ba mas matanda? Sino ba ang pinakagwapo? Sino ang magaling umarte? Or sumayaw? At sa tingin nyo, bakit si Eman ang bagay kay Jillian? Lahat naman sila pogi, di ba mga ka-star? Bago tayo magpatuloy, pakiusap po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong sa aming channel. Hello mga ka-star! This is Madam Becky, ang inyong intrigerang beshi. So mga ka-star, pag-usapan natin sa video ito ang tungkol nga dito sa 4 big guys sa buhay ni Jillian Ward ngayon. Ang swerte naman ito ni Jillian. Mapapasana all ka na lang talaga, ano po. Anyway, konting showbiz trivia muna tayo. Kung magagawa tayo ng comparison nitong 4 big guys para naman matulungan natin si Jillian kung sino ba talaga mas bagay sa kanya. But anyway mga ka-star, eto, tayo may kanya-kanyang opinion. So I hope i-share nyo din po mga ka-star ang inyong opinion para masaya tayo. Anyway, kasi nga, eto, di ba, may kasabihan nga tayo, beauty is in the eye of the beholder. Ibig sabihin mga ka-star, lahat tayo ay tama ang magiging opinion, di ba? So anyway, like for example, ang magiging opinion ni Madam Becky ay maaaring hindi kapareho ng inyong opinion. So anyway, malaya po kayong ibigay ang inyong sariling opinion. Pag-usapan natin, eto unahin natin ang edad. So sino ba sa tingin nyo ang pinakamatanda sa 4 big guys? At sino rin ang pinakabata? Sige, pag-usapan natin yan mga stars. So, eto na nga. So, alam natin si Jillian Ward ay 21-year-old ngayon. Kaka-birthday lang, di ba? So, last month, January, si Eman. And then, ngayon naman, di ba kaka-birthday lang din ni Jillian. So, eto na nga. Si Jillian Ward mga ka-star ay 21-year-old. So si Eman naman ay 22-year-old. So 1 year lang ang age gap nila. And then ang sumunod ay si Rahel. So eto, ang edad ni Rahel mga ka-star is 24-year-old. And ang sumunod dyan ay si David Licauco mga ka-star, which is 31-year-old. And ang pinakahuli na kamatanda sa 4 big guys mga ka-star ay syempre itong si Kim Jisoo, which is 32-year-old. So ayan, kaya siguro, well, gusto ng mga ka-star natin ay si Eman ang i-love team dito kay Jillian. It's because siya yung pinaka-close yung edad, di ba mga ka-star? Ano sa tingin nyo? Ito kasi si Jillian is medyo parang bata yung aura niya. Kaya nga minsan kahit ang sexy-sexy na ng suot, is medyo may pagka-teenager ang datingan, di ba? Ito naman si Kim Jisoo, may pagka-matured, yung tipong nagugustuhan ng mga matured na. So, punta naman tayo mga ka-star sa height nila. Sa mga ka-star, si Jillian Ward is 5'1". And si Eman mga ka-star is 5'10". Oh God! Pero, equal po ang height nila ni Rahel, which is also 5'10". And then followed by David Licauco, which is 5'11". And si Kim Jisoo is 6'1". So, ang taas, si mga ka-star. Eto, dito naman tayo sa ethnicity nila mga ka-star. So, yung mga lahi nila. So, alam natin si Eman mga ka-star is Filipino-Japanese. Dahil di ba nga, Filipino si Pacman and then Japanese pala itong kanyang Mami Joanna. Itong si Jillian, alam natin na Phil-Am itong si Jillian. So, yung nanay niya na lagi niyang kasama, American pala yun. Ito namang si Rahel, mga ka-star, is Filipino-Pakistani. So, yung Pakistani is yung kanyang daddy. And then si David, mga ka-star, Licauco. So, for sure Chinese ito dahil from his apelyido, di ba mga ka-star? And then, ito naman si Kim Jisoo, alam natin na ito ay isang South Korean actor. Speaking of pangalan nitong Kim Jisoo, mga ka-star,
dalawa pala silang magkapangalan sa Korea, sa South Korea. Yung isang Kim Jisoo, mga ka-star, is member ng Blackpink. So, dito sa acting, so let us be an honest critic, mga ka-star. So, kayo rin, mga ka-star, I hope maging honest din po kayo sa inyong comment kung sino sa tingin nyo talaga ang pinakamagaling na actor sa kanilang Four big guys. mga ka-star. And yung no biasness, mga ka-star, yung it's not because favorite natin si Eman is si Eman agad. Yung talagang laman ng ating puso or nakikita ng ating mga mata, mga ka-star. But for me, mga ka-star, it's because siguro yung standard ko is medyo matured na. Like, so I think, ako, sa kanilang apat, when it comes to acting, mga ka-star, I go for dito sa Korean, Korean actor, which is Kim Jisoo, mga ka-star. Well, I'm sure marami sa inyo magdi-disagree kasi nga, di ba, magkakaiba tayo ng opinion. Sabi nga po, beauty is in the eye of the beholder. So, depende kung paano natin titingnan. But for me, why si Kim Jisoo yung pinipili ko, mga ka-star? Kasi siya, kahit hindi pa siya mag-dialogue, parang nararamdaman ko yung seriousness ng kanyang acting. Kumbaga, nasa yung emotions niya, na ipoportray niya through facial expression, gesture, or sa eyes niya. So, it doesn't matter kung may dialogue na siya or wala. And then I also go for David Licauco. I don't know, maybe it's because I'm a matured person already. Itong si Madam Becky, mga ka-star. That's why ganun yung choices. But for me kasi, si David, pagka tinitingnan ko pala, parang may emotions na siya. Parang what you see is what you get. Diba minsan may basta, I don't know, but for appealing and charming sa akin yung dalawang to. When it comes naman kay si Rahel Birya, mga star, well, nakikita ko pa rin yung pagiging bagito niya. So, despite ang laki ni Rahel at medyo may pagka-matured yung looks niya, pero it shows yung child side pa niya. Basta may nakikita pa ang ganun na hindi appealing kay Madam Becky. So maybe dun sa ating mga teenagers na audience, mga ka-star, appealing to. But for me, despite guwapo itong si Rahel and matangkad, equally matangkad, but for me, wala. Well, si Eman, wala pang napapakita si Eman na acting maliban dun sa kanyang mga endorsement, mga ka-star. But for me, naniniwala naman talaga ako din na trainable ito si Eman when it comes to acting. Why, mga ka-star? Kasi marami siyang inspiration para paghugutan ng emotions. Expressive kasi yung mata ni Eman. And, well, I think siguro more kailangan niya pa ng acting workshop kasi bagito talaga siya eh. But if Eman will be yung easy learner and dedicated siya sa kanyang craft, so I think may potential pa rin si Eman na maging good actor, mga ka-star. And I think itong GMA talaga is tinututukan, binibigyan nila ng too much importance itong si Eman. So hopefully na yung importance, yung support naman na ibibigay ng GMA is talagang i-grab ni Eman para mag-improve yung acting niya. And kasi ganito yan, so pagka tumagal tapos walang nakikita yung audience na improvement sa magiging acting ni Eman, baka magsawa yung audience. Alam nyo, mga star, ang mga audience ay mabilis magsawa. So yung mga tumatagal talaga sa industriya yung nakikitaan ng potential. Like for example, si Angel Locsin, bakit tumagal yun? Diba? Kung hindi nga lang tumaba, hindi alis sa showbiz. It's because siya talaga, makikita mo yung seriousness ng acting niya. Si Marian Rivera, di ba nahuhook yung mga tao sa lahat ng ibigay mo sa kanyang role, nagagampanan niya. So, hopefully, si Eman magawa niya rin ito, mga ka-star. Anyway, first acting project niya ito. So, let's give him a chance and observe, mga star. So, ayan. And ito naman si Jillian, mga star. For me, well, I think, honest opinion ko, mga star, hindi pa ako gano'n na-amaze when it comes to her acting. Kumbaga, hindi ko pa siya nakikita na parang Angel Locsin, hindi ko pa siya nakikita na parang Marian Rivera. But I'm sure GMA is eyeing for that eh. Wala nga yung artista ang GMA na katulad ng mga artista niya na yun eh. So, syempre, naghahanap ang GMA na magiging ka-level nila. And Jillian is very lucky eh, kasi isa siya sa tinitingnan ng GMA. Binibigyan siya ng mga kumbaga,
exposure. So, dapat i-grab talaga ito ni Jillian na galingan niya. It comes naman sa dancing. So, nakita naman natin. Well, for me naman sa dancing nila, parang lahat naman magaling. Kumbaga, may kanya-kanya silang estilo ng pagsayaw. For me, equal lang sila. Depende na lang sa tumitingin. And syempre tayo, may kanya-kanya tayong favorite sa kanila kung sino sa tingin natin ang pinakamagaling sumayaw sa kanila. Well, but for me, when it comes to dancing, maybe, I will choose, well, si David, okay lang din. Fair naman ako dyan sa bagay na yan eh. Ang hirap pumili. Kasi ako, sa kanilang tatlo, I mean apat, well, mas gusto ko si Kim Jisoo. No, hindi ako mahilig sa Korean. Actually, magagaling talaga Pinoy eh. Pero sa acting talaga, lutang siya sa akin eh. Parang sa akin. And, well, I think I'll choose, syempre, si David. Maybe because now of my age. And, ano pa, and si Eman sa akin. Bakit? Kasi si Eman yung personality niya, lumulutang. Even sa kanyang dance, parang, he looks matured, pero may bubbly, personality. Kaya, si Eman talaga. So, mga ka-star, with regards to the question na si Eman ang bagay kay Jillian, well, para sa akin kasi, siguro maybe because of their closeness age. And, well, I think may potential talaga si Eman kasi may kakaiba siyang personality. Siguro yung pagiging nice niya, pagiging gentleman niya, and of course, gwapo siya, kakaiba yung looks niya in a way na mukha siyang Asian talaga, Filipino. Kasi nagpakayumanggi siya, di ba? At saka, yung emotions ni Eman napapakita niya through his eyes, through his kulit, and through his smile. So, I think may sincerity si Eman. So, parang nakikita ko sa kanya talaga, yung bait ni Manny Pacquiao nakuha niya. And yung humbleness ni Manny Pacquiao nakuha niya. Saludo ako kay Eman, the way na saludo ako kay Manny Pacquiao. So, ayan mga ka-star, hanggang dyan muna po tayo. At hanggang sa muli, I hope samahan niyo pa rin si Madam Becky sa mga susunod nating tatalakayin dito sa ating channel mga ka-star. Muli, ito po si Madam Becky mga ka-star. Maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin!